Good morning sa lahat ng totoong tagasunod ni Kristo. Welcome to my channel. So ngayon, ipagpatuloy natin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos dito sa Pahayag 13 mula 1 hanggang 18. Pero yung nag-stop tayo kahapon itong sa larawan o sa ribulto na ginawa ng second best sa unang best. So babasahin ko uli, if you have a Bible, just open it with me. Lanin lang niya ang lahat ng tao sa lupa sa pamamagitan ng himalang kanyang ginawa sa harapan ng unang halimaw. Nahikayat niya silang gumawa ng isang larawan ng unang halimaw na nasugatan ng tabak ngunit gumaling. So ang ibig sabihin nito is, pagbalagay natin sa literal, ay tao. Tao ito na nasugatan ng ulo ng isang tabak or espada man, at ito'y gumaling na, at yung sugat na yun ay halos ikamatay ng isang tao, at ito'y gumaling na. So pinahintulutan din ang pangalawang halimaw na bigyan ng hininga ang larawan ng unang halimaw. So binigyan din siya ng kapangyarihan na bigyan ng hininga ang larawan ng unang halimaw. So makakaroon na siya ng buhay. Kaya't nakapagsalita ang larawan at ipinapatay nito ang lahat ng ayaw sumamba sa kanya. So ayun, ang larawan o ang ribulto ay nagiging tao at binigyan siya ng kapangyarihan, binigyan siya ng hininga at ito ay nakapagsalita. So ibig sabihin, excuse me, para sa inyo, tanong ko, ito ba ay patay na itong unang halimaw, itong magiging Antichrist in the future in Greater Tribulation 3.5 years? I think papasok ito siya sa mga 1 year after or 1.5 year after ng pagre ng second halimaw. So sa tingin nyo, buhay pa ba itong first halimaw na ito? At sino bang tao ito? At saan galing na bansa ito? Kung paki-comment na lang kung ano yung mga nakikita nyo mga posibilidad, kung ito'y patay na o buhay na at bubuhayin tulad ni Kristo na nagiging namatay at nabuhay in 3 days. So paki-comment below na lang. So ayun, kaya pinahintulutan siyang bigyan ng hininga ang unang halimaw. So bakit bigyan ng hininga ang ribulto? Kasi para sa akin, ang isang ribulto, paggawan yung isang tao, ang isang tao ay patay na. Tulad ng ating mga heroes like Jose Rizal, Bonifacio, o sino pa man, iba-iba natin mga hero. So gawan sila ng ribulto para remembrance na sila ang ating mga hero. So ang itong pangalawang halimaw ay inutusan niya ang tao na gawa ng ribulto ang unang halimaw dahil nalilang niya nga ang mga tao dahil sa kanyang mga ginawang mga himala. So tanong ko lang yan, kung ito buhay pa o ito ay patay na. Kasi para sa akin ito ay patay na talaga siya sa ngayon. So bubuhayin ito pagdating ng tamang panahon na ito na yung magre-reign, at ang lahat ng taong ayaw sumamba sa kanya ay papatayin, or yun nga, hindi na makakabili ang mga tao without his mark. Ano ba yung mark niya? Yung mark niya ay atin namang pag-uusapan sa susunod, loobin tayo ni God. So ayun, para sa akin lang yun, ito ay patay na at bubuhayan ito sa takdang panahon ni Satan or ni itong tauhan niya na second best. Yung second best is hindi ko masyadong makuha kung saan ito manggagaling, pero I think dito pa rin yan siya, bilong sa Middle East pa rin siya. Kasi without the Middle East kasi yung pagbabasihan ng ng Biblia. So yung nagsabi na si Trump yung the last president, kasi siya yung I think hindi po siya magiging pagi nitong tinatawag na seven heads of the best. Hindi po siya bahagi si Trump dito. Kasi sa ating pong East, sa Asia natin, ano ba yung Middle East, West Asia ba? Kasi yung sa atin mukhang East ata, East Asia. So mayroon tayong 7 diyan na mga kaharian diyan sa Asia. So kasama na yung diyan yung mga Saudi, mayroon na yan diyan Egypt,
Ano pa bang meron dyan? Jordan, o ano pa bang ibang mga lugar dyan ng mga Muslim. Dyan kasi, sila kasi yung antichrist, yung mga ganyan na bansa. So, thank God na lang tayo kasi meron ng mga Muslim dyan na naging Christian. So, ayun. Dyan manggagaling po yun, 7 head. At saka yung 10 naman na horn sa 7 head ay I think dyan pa rin manggagaling. Hindi po kasali yung Pilipinas o dyan. Dyan pa rin manggagaling dyan. Dahil dyan ang fulfillment ng salita ng Diyos sa Israel. Pag-uusapan natin yan sa susunod. Ito yung para sa akin lang yun. Ito ay patay na at bubuhayin ng sikan halimaw. Ang unang halimaw sa takdang panahon. Ito naman ang magre-reign. So babasahin ko lang sa dulo para makuha natin. Sa pilitang pinataka ng halimaw sa kanyang kamay o noo ang lahat ng tao, dakila at aba, mayaman at mahirap, alipin at malaya. At walang maaring magbili at bumili maliban sa may tatak. So ayan, dito na yung may tatak, ito na yung 666. So dito lang tayo sa muna. Pero i-slide natin na puntahan itong tatak kasi merong nga sabi ng iba ito ay biochip. So hindi po, ay totally disagree, hindi po ito biochip kasi hindi po ito nakasulat sa Biblia. So we back in book of the Old Testament about Shadrach, Meshach and Abednego, and they are not bowing the revolto of the king, kaya tumayo sila. So ayun, nakita natin kung paano sumamba ang mga tao doon with their knee, with their feet, with their hands, with their forehead. So ayun, pero hindi tayo pupunta dyan. Susunod natin pag-uusapan natin yan. So binasa ko lang. So ayun, ulitin ko, para sa akin ito ay patay na para lang sa akin. Kung ano mga suggestion nyo, opinion nyo, yan, ng accepted. Mahirap kasi tayo na bigyan natin ng parang perfectong opinion or pagtawag dito, yung pagbigay ng kahulugan. Kasi kung hindi naman talaga natin maarok yung sinasabi dito. Kasi para sa akin talaga is patay na siya at bubuhayin siya sa tinakdang panahon. Bakit ka gagawa ng rebulto kung nandoon ka naman pala, pwede ka naman mag-reign agad. Kasi ikaw nga yung makapangyarihan. So para sa akin dito pa rin yan part ng Middle East ang hari na ito para sa akin. Hindi ko masyadong masabi kung anong bansa, pero I think nandyan. Mahirap kasi magbigay ng insaktong location o bansa kung ang dami namang bang disagree. Ganito na lang ang gawin ninyo. Mag-isip kayo ng isang bansa na pinakamakapangyarihan at ito'y lumbog na at ito'y babangon. Yun na lang. At mag-isip din kayo na pinakamakapangyarihang hari na ito'y ang kanyang buhay ibinigay niya kay Satanas. Yun. Pakicomment na lang kung makuha ninyo kung sino yung hari na yun, na yung buhay niya in the last seconds of his life binigay niya kay Satanas. Ayan. So i-comment nyo yan. Kasi para sa akin, ito yung aking nakita, ito yung hari na yon na bubuhayin in the right time ni Second Best. Kung meron kayong mga opinion, pwede din natin tawag dito, i-accept yung mga opinion at i-vlog natin sa susunod. So yun lang, sana kahit papaano maintindihan natin o magkaroon tayo ng idea patungkol dito sa Book of Revelation. Ang dami pa nitong Book of Revelation, hanggang 30 ata itong Book of Revelation. Titingnan ko. Ang bawat verse kasi hindi lang yan 22 hanggang 22 yung Revelation, kaya ang dami pa nating pagbulay-bulayan at ibabahagi. So dito lang muna tayo na una kong tanong sa inyo yung ito'y patay na ba o ito'y buhay na at bubuhayin. So you can comment kung ano yung mga nakita nyo na mga posibilidad patungkol dito sa first base. So yung 7 heads, pag-usapan din natin yan sa susunod kung sino yan. Patatingin ko, hindi po kasali dyan ang ibang mga bansa dito sa West.
kasi hindi sila belong doon sa tinatawag na 7 state doon sa east o sa east ba yan o sa west ano ba yan, Asia yung ano, Middle East. So ayan, so yun lang. So good morning ulit, God bless us all.